Shalom. Shalom, shalom. Catholic Daily Bible Readings. The first reading is taken from the book of Acts of the Apostle, chapter 22, verses 30, then 23 to 6, chapter 23, verse 6 to 11. The next day, wishing to determine the truth about why he was being accused by the Jews, they freed him and ordered the chief priests and the whole Sanhedrin to convene. Then he brought Paul down and made him stand before them. Paul was aware that some were Sadducees and some Pharisees, so he called out before the Sanhedrin, "My brothers, I am a Pharisee, the son of Pharisees. I am on trial for hope in the resurrection of the dead." When he said this, a dispute broke out between the Pharisees and Sadducees, and the group became divided. For the Sadducees say that there is no resurrection or angels or spirits, while the Pharisees acknowledge all three. A great uproar occurred, and some scribes belonging to the Pharisees party stood up and sharply argued, "We find nothing wrong with this man. Suppose a spirit or an angel had spoken to him." The dispute was so serious that the commander, afraid that Paul would be torn to pieces by them, ordered his troops to go down and rescue him from their midst and take him into the compound. The following night the Lord stood to him and said, "Take courage, for just as you have borne witness to my cause in Jerusalem, so you must also bear witness in Rome." The word of the Lord. Thanks be to God. The responsorial psalm is taken from chapter 16. Preserve me, O Lord, for I have put trust in Thee. Keep me safe, O God, You are my hope. I have said to the Lord, Thou art my God. The Lord is a portion of my inheritance and of my cup. It is Thou that will restore my inheritance to me. Keep me safe, O God, You are my hope. I will bless the Lord who hath given me understanding. Moreover, my reins also have corrected me even till night. I set the Lord always in my sight, for He is at my right hand, that I be not moved. Keep me safe, O God, You are my hope. Therefore my heart hath been glad, and my tongue hath rejoiced. Moreover, my flesh also shall rest in hope, because Thou wilt not leave my soul in hell, nor wilt then give in Thy Holy One to see corruption. Keep me safe, O God, You are my hope. Thou hast made known to me the ways of life. Thou shalt fill me with joy with Thy countenance. At Thy right hand are delights, even to the end. Keep me safe, O God, You are my hope.
John 17, the Gospel of the Lord, according to the Gospel of St. John, chapter 17, verses 20 to 26. Glory to you, Lord. I pray not only for them, but also for those who will believe in me through their word, so that they may all be one, as your Father and are in me and I in you, that they also may be in us, that the world may believe that you sent me. And I have given them the glory you gave me, so they may be one, as we are one. I in them and you in me, that they may be brought to perfection as one, that the world may know that you sent me and that you love them even as you love me. Father, they are your gift to me. I wish that where I am, they also may be with me. I wish that they may see my glory that you gave me, because you loved me before the foundation of the world. Righteous Father, the world also does not know you, but I know you, and they know not that you sent me. I made known to them your name, and I will make it known, that the love with which you loved me may be in them, and I in them. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. Okay, Shalom. So, ang first reading about kay Saint Paul na dinala siya sa hinakusahan siya ng mga Pariseo at ng mga Saduseo. Kasi ang ginagawa ni Saint Paul ay apektado na masyado ang mga leader Hudyo sa kanyang pangangaral na ang Panginoong Kristo ang Mesiyas, at sa kanyang pangangaral ay pinagtitibay niya na nabuhay na muli ang Panginoong Kristo. But makikita natin na ang mga Saduseo, dito sinabi dito sa Acts chapter 22, makikita natin na pinaliwanag dito na ang mga Saduseo pala, mga Sadducees, are hindi naniniwala sa mga anghel, sa mga espiritu, or the resurrection of the dead. Pero makikita natin na nagkakaisa sila despite hindi sila magkasundo sa belief nila. Ang Saduseo at itong mga Pariseo, yet nagkakaisa sila to attack Saint Paul. Parang sounds familiar, di po ba? Na sa kasalukuyan yung mga kapatid nating mga Protestante ay hindi yan sila nagkakaisa actually sa mga doktrina nila. Kaya nga may mga school kuminsan ng mga theological school nila, ang mga nag-aaral po dyan ay hindi lamang po isang sekta. So after they graduated sa ganyang theological school, ay babalik na po sila sa mga sekta nila para ipagpatuloy yung kanilang mga doktrina. Sabi nga ni Brother Noedora, actually, pagka-graduate mo ng theology ay pwede ka makapag-introduce ng panibago mong doctrine kung meron kang sariling sekta. So, meron daw doon na isang theological seminary sa Cebu na close because of the doctrine, kasi hindi sila magkakasundo, sila na mga nag-aaral doon or mga sekta na naroon. Ang habol lang talaga nila is yung title na nakagraduate sila kunwari ng theological course. Pero ang totoo niyan, pagka-graduate nila, babalik na sila sa sarili nilang grupo, and then ipagpatuloy kung ano yung doktrina nila na ginawa o finormulate para sa kanilang sekta na itinatag. So parang ganun. So nagkakaisa sila para lang i-turn down o ipabagsakin si San Pablo, sapagkat si San Pablo ay boldly speaking about the resurrection of our Lord Jesus Christ
at ipinapakilala niya na ang Panginoong Jesucristo ay siyang Mesiyas na hinihintay ng mga Hudyo na until now ay hinihintay nila. Sabi dito, sa chapter Acts 23, Paul looked intently at the Sanhedrin and said, "My brothers, I have conducted myself with a perfectly clear conscience before God this day." The high priest Ananias ordered the attendants 6-11. Paul was aware that some were Sadducees and some Pharisees, so he called out before the Sanhedrin, "My brothers, I am a Pharisee, the son of Pharisees. I am on trial for hope in the resurrection of the dead." When he said this, a dispute broke out between the Pharisees and Sadducees, and the group became divided. For the Sadducees say that there is no resurrection of angels or spirits, while the Pharisees acknowledge all three. Great uproar occurred, and some scribes belonging to the Pharisees party stood up and sharply argued, "We find nothing wrong with this man. Suppose a spirit or an angel has spoken to him." The dispute was so serious that the commander, afraid that Paul was to be torn in pieces by them, ordered his troops to go down and rescue him from their midst and take him into the compound. The following night the Lord stood by him and said, Take courage, for just as you have borne witness to my cause in Jerusalem, so you must also bear witness in Rome." So, yung scribe, Pharisees, and then Sadducees, bagamat hindi sila nagkakaisa sa kanilang paniniwala, pero ay nagkakaisa sila para ipabagsakin si San Pablo sa kanyang testimony about the Lord Jesus Christ sa muling pagkabuhay. So makikita naman natin na kaisa naman sila ng St. Paul before, na bago si St. Paul maging isang masugid na tagapagdala ng mabuting balita patungkol sa Panginoong Jesucristo, ay isa siyang masugid na tagausig ng mga sumasampalataya din sa Panginoong Jesucristo. Pero after yung Damascus experience niya, kung babalikan natin doon sa Acts chapter 9, makikita natin doon na talagang yung experience ni St. Paul sa Panginoong Jesucristo ay makikita natin doon na hindi lamang siya ang nakasaksi, kundi may mga kasamahan siya na nakasaksi nito na inakay, na laglag siya sa kabayo at inakay siya at nabulag siya ng 3 araw. And then nagtanong pa nga siya, "Sino kayo, Panginoon?" Sabi niya, "Ako si Jesus na iyong inuusig." So makikita natin doon na despite na ang mga sumasampalataya ang inuusig ni St. Paul, ay ang indirectly ang kanyang inuusig pala ay ang Panginoong Jesucristo. So kapag inuusig mo ang simbahan, yung legitimate na simbahan ng Panginoong Jesucristo, hindi yung tatag ng tao, is ang inuusig mo ang Panginoong Jesucristo, whether we like it or not. So, ang sumasampalataya or the church ang kanyang tinatarget para ipakulong. Pero na nagkaroon ng encounter sa St. Paul sa Panginoong Jesucristo doon sa Acts chapter 9, basahin niyo po sa Bible niyo, pag-aralan niyo po, na nagkaroon ng 180 degrees turn around yung buhay ni St. Paul. At siya yung naging masugid na saksi ng Panginoong Jesucristo. Hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa mga Hintil. Ito sabi dito sa verse 11, "The following night, the Lord stood by him and said, Take courage, for just as you have borne witness to my cause in Jerusalem, so you must also bear witness in Rome." So yan, mga kapatid. Yung makikita natin yung similarity ng mga pangyayari na nangyari kay St. Paul, na kung ano yung ginagawa niya dati, na siya na rin yung ginagawa sa kanya ngayon, na inuusig siya. At makikita natin na itong mga tao na ito, despite of their differences in belief, but they are uniting
to put down or to silence si Saint Paul kasi nagiging banta si Saint Paul sa kanilang mga adhikain, sa kanilang most possibly sa kanilang mga personal na mga hindi lamang sa belief ng mga Hudyo, kundi sa personal din na na kanilang sa estado nilang personal. Kasi kung mapaniwala ang mga Hudyo na ang Panginoon Kristo ang Mesiyas, of course apektado yung mga leaders, so apektado yung kabuhayan, diba? Most of the time ganun. So parang yung sound familiar kasi sa ngayon kung titingnan niyo mga kapatid, whether you like it or not, tanggapin niyo man o hindi yan, ang mga protestante or mga born again, mga separated brethren natin is nagkakaisa sila, totoo lang, tingnan nyo, 24 hours a day, 7 days a week, nagkakaisa yan sila para atakihin ang Catholic Church. Pero kahit kapag may mga sa comment section, may ipopost yung mga FB pages, ay nagkakaisa yan sila sa pagsagot sa Catholic Church, sa pag-atake sa Catholic Church. But they themselves are not uniting with each other. So, at kaya nga ang Ebanghelyo ngayon, kung titingnan natin, itong John 17 is a prayer of the Lord Jesus Christ for unity of His church, of His believers. Kung babalikan natin yung John 17, ito yung pinaka-longest prayer ng Panginoon na magkaisa nawa sila. So, itong mga denominasyon, so dapat papaano natin magawa yung pagkakaisa. Then balik tayo sa common denominator. Ano ba yung pinaka-common denominator ng mga sekta na ito? Of course, sa Catholic Church, ang pinaka-common denominator. Kasi lahat naman itong mga sekta, kung magiging tapat lang tayo sa ating sarili, lalo na kung Katoliko ka dati, napag-join ka dyan sa sekta na kinabibilangan mo right now, tingnan mo, kapatid, tingnan mo ang sarili mo at maging tapat ka. Ako ba talaga ay tumutugon sa Panginoon, sa kanyang mga salita? Kasi ito, part ng salita niya, itong prayer niya eh. Panalangin niya to sa Ama, na magkaisa nawa tayo na mga mananampalataya. Paano natin ito tinutugunan? Diba? Paano natin ito tinutugunan since binabasa natin yung Biblia? So, edi bumalik ka doon sa kung ano ba yung pinanggalingan mo. Kasi ang pasimula naman lahat ng ito, katulad doon sa background ko ng nakalipas na araw, is yung mga pundador ng mga sekta. Ang nagpasimula naman ng Protestantism ay si Martin Luther. So saan ba nanggaling si Martin Luther? Augustinian monk siya. Diba? Augustinian monk si Martin Luther, na may disagreement siya sa ang doctrine ng simbahan. Pero, at because of that, umalis siya sa simbahan. So kung titingnan natin, lahat ng mga sekta at denominasyon, maging tapat lang tayo sa ating sarili. Lahat po sila ay may background na babalik at babalik yung pinaka-ugat nila sa mag-uumpisa kay Martin Luther. Diba? Yung pinaka-common denominator ng mga protestante ay si Martin Luther. Then si Martin Luther ay dati siyang Katoliko, Augustinian monk siya, pari po siya. So, yun, may movie actually, napanood ko yung movie niya dati about Martin Luther. Ang ganda ng movie. At pinapanood ko rin nga doon sa congregation na nakasakop dito sa parokya namin. So, yun nga, paano natin tutugunan yung prayer ng Panginoon? Hindi naman pwede na prayer niya lang to sa Ama. Pero nabasa na natin ito, paano natin tutugunan? Diba? So, ano ba yung pinaka-purpose mo? Why you built your own denomination or why you join in that denomination?
Kilala mo ba yung founder ng sekta na yan? Okay. So, thank you. May mga nagjo-join na mga taga-Italy. BGS 197. So, kilala mo ba yung founder ng sekta na yan? Sino ang nagsugo sa kanya? Ano yung paraan ng pagsusugo sa kanya? Di ba si Saint Paul, ang paraan ng pagsusugo kay Saint Paul, talaga nagkaroon siya ng Damascus experience. And he was considered as the apostle to the Gentile. At yung katibayan na sinugo si San Pablo is nagkaroon ng turnaround yung kanyang buhay. Mga silos na masugid na tagapagpahayag ng mabuting balita that even his life ay inialay niya patungkol sa Panginoon Kristo. Dito nga, under trial siya. So, baga na-rescue lang siya ng mga sundalo kasi parang pagpipiyastahan siya ng umuusig sa kanya because of his preaching na ang Panginoon Kristo ang Mesiyas ang nabuhay na maguli. He is preaching about the resurrection of the dead. Yan. So, makikita natin na itong mga tao na ito nagkakaisa just to put down Saint Paul. And then dito sa gospel, makikita natin yung relation na ang Panginoong Kristo ay nananalangin sa kanya mga sumasampalataya na magkaisa nawa sila. Kahapon, actually, na-share ko rin na sabi ko ang dapat sa pamilya, ang mga magulang ang siyang primary na mag-aaral ng ating panampalatayang Katoliko. Sa tingin ko, it is it is necessary for the parents, sa mga parents bilang Katoliko na aralin ninyo ang ating pananampalataya at ituro ito sa inyong mga anak. Kasi time will come yung mga anak nyo magiging curious yan. Maakay yan actually ng mga iba't ibang mga sekta. Then kapag maakay na sila ng iba't ibang mga sekta, so from among your family, from within your family, magkakaroon ng division at kayo na magulang mismo is mahihirapan. Lalo na kung yung ilan sa mga anak nyo ay ma-convert sa Jehovah or sa Iglesia 1914, Inc. 1914, and then sa kay MCGI ni Ginoong Eli Soriano. So, hindi po talaga yan magkakasundo, mga kapatid. So, ang parents dapat ang pinaka-common denominator ng pamilya. At dapat ang magulang mag-aaral at ituturo ito sa mga anak. Para time will come, may mga tanong mga anak about sa Catholic faith natin, ano isasagot nyo? So, ang possibility, ang curiosity nila, yun yung naghahanap sila ng katanungan, is maghahanap yan ng sagot sa ibang mga tao. Di ba? So, kaya dumami si Brother Eli Soriano kasi sa TV lang, UHF channel lang, mapanonood mo na yung programa niya. Diba? Siya napakabilis ang sagot. So, ang mangyari, yun nga, ang pamilya kagad affected. Meron na nga umiiyak na mga magulang. Meron naman yung napapasali doon, di ba? Napapasali yung sa Eastern Lightning. Alam niyo may Eastern Lightning? Yung may mag-befriend request sa iyo na Chinese, mukhang Chinese. Pero magtataka ka, nagtatagalog. Mga Eastern Lightning, yun yung, tapos i-join ka nila sa mga Bible study nila, di ba? Tapos kapag napasali yung mga member nila doon, ay yung kamag-anak ay hinahanap nila yung member, yung pamilya, yung miyembro ng pamilya nila, hindi nila nakikita. Kasi sumama na dito sa Eastern Lightning. Yung Eastern Lightning na yan is yung sekta na itinayo ng founder nila na Chinese na mag-asawa.
Yeah, check nyo, Eastern Lightning. Ano ba itong Eastern Lightning nito? So, maaring yan din ay mga nag-friend request sa inyo. Mukhang Chinese sila, then i-join nila sa mga Bible study. And then, sa GC niya, sa group chat nila, ang isa sa core belief nila na bumalik na raw ang Panginoong Kristo in the person of their founder na hindi na alam ng marami. So, ganun ang kanilang ano. Then, kapag naging member dun, nagiging panatiko yung yung member doon. Kaya nga, di ba marami mga napupost dito sa Facebook, kung hindi ko lang alam, kung nakita nyo, na hinahanap nila missing yung kanilang pamilya, member ng kanilang pamilya, matagal na hinahanap, after lang na mag-join doon sa Eastern Lightning na yun. So, ganun ka bigat or yung ganun kabigat yung sitwasyon na ganito kung magulang ka na hindi mo alam yung pagiging Katoliko mo. Time will come, your own family will be divided. Kasi hindi mo matugunan kung ano yung dapat mo isagot sa mga anak mo. Kung time will come, they will ask question. Maliban kung talagang, di ba, medyo maedad ka na, sa kasalukuyan na aminin naman natin na hindi mo talaga inaral yung pagiging Katoliko mo, nabinyagan ka, nakumpilan ka, nakasal ka sa pagiging Katoliko, pero yung pagiging Katoliko mo ay hindi mo naman talaga totoo sinasabuhay. Di ba? Ang pagiging Katoliko mo, gumagamit ka pa rin ng contraception, ng contraceptives, ng mga pills, ng IUD. Hindi mo talaga pinapractice yung tinuturo ng simbahan. Or may Katoliko ka, naki-BL ka, yung nominal Christian, nomen is name. Nabinyagan ka Katoliko, nakumpilan ka Katoliko, nakasal ka Katoliko. Pero kung pupunta ka ng simbahan, is during Husband's Day lang, and then Paraspas, and then Easter, Salubong, Christmas. Yun lang yung panahon ka nagsisimba. So, pangalan niya, you are nominal Catholic. Katoliko ka lang sa pangalan. Kung sa sitwasyon na yan ay late mo na lang na-realize na ganun pala, there is a need that I need to study para pagdating na araw na yung mga anak ko, pag may mga tanong sila, is masagot ko ako mismo primarily or first and foremost na ikaw mismo na magulang ang makasagot sa tanong ng mga anak mo. Di ba? So kasi magtanong yan, di ba? Magtanong kay Brother Eddie Soriano. Hindi. Hanggat hindi kayo mag-convert na pamilya sa inaniban niya, talagang hindi yan magkakaroon ng agreement. Ngayon ko, paano kung yung isa mong anak ay na-convert din dun? Unknowingly, hindi mo alam na nagsusubaybay na rin pala sa Iglesia ni Cristo o sa ibang mga sekta. Sa Jehovah's Witness. Divided na kagad yung pamilya mo. Ang hirap na yun. Pagdating sa mga gathering, katulad ng sinabi ko kahapon. Pero kung sakali, halimbawa, is ganyan na talaga, hindi mo talaga naaral nung pananampalataya natin, Katoliko. Pwede naman, na kung sakali, is maaga pa naman yan, mabigyan naman ng remedyo kung medyo maaga-aga pa. I-recommend ko sa iyo, manood ka lagi ng punto por punto sa Facebook or Know the Truth sa YouTube channel or yung Catholic Answer or subaybayan mo ang pananampalataya at katwiran or si Brother Wendell Talibong. Siguro kung hindi mo sakali masagot yung tanong ng mga anak mo, pwede mo sila ituro sa ganun. Pero as much as possible na kung parents ka, magulang ka na, bata ka pa, then if you wanted your family to be one in faith, yung mga anak mo magkakaisa, magkakasundo sa isang pananampalataya. So, it's better now na bilang magulang ay aralin ang ating pananampalatayang Katoliko. At alam nyo ba mga kapatid, na kung aralin nyo na yung mga pananampalataya nating Katoliko,
ma-realize mo actually itong mga sagot or atake sa atin ng ibang mga sekta. All of it has an answer. Merong sagot po dyan na legitimate at mga malalim pa na sagot. Name everything, yung mga tanong sa atin, nasagot na po yan ng simbahan. Every little questions, nasagot na yan. Kumbaga saan yung akala natin na mga bagong aligasyon or atake sa atin sa simbahan is bago, hindi. It is always, kumbaga parang ano lang yan, parang paulit-ulit na lang yan, recycled. That is why, ako kahit paulit-ulit sometimes yung mga sinasabi, ako talaga paulit-ulit lang din naman to. Kasi yung mga accusation at saka mga allegation ng ating mga kapatid or mga separated brethren, ay paulit-ulit lang din yan mga kapatid. Sa dami-dami nila. Halimbawa, nasagot mo yung isang member ng ibang sekta, another day, ganun pa rin yung tanong kasi ibang sekta na naman yung kaharap mo. Another day, may tanong na naman yung ibang sekta, another sekta na naman yung kaharap mo. Hindi niya yun kagrupo. Another day, the same question pa rin mga kapatid. Just try to imagine, so kung alam natin yung ating pananampalataya, is masagot natin sila. Ay, Lady B. Salvador. Hindi pa ako pare, Lady B. Like ko lang din po ako. Gabi po ako nagdarasal, sabi ni Lady B. Ako, Father, hindi po, Father, Gabi-gabi po ako nagdarasal at itutuloy ko po ang aking anak magdasal. Yes, turuan magdasal and then, of course, ihanda mo na rin yung mga sarili mo na as much as possible, aralin mo yung pananampalataya natin nga at ituro mo sa kanila balang araw to preserve the unity of the family. Kasi ito yung panalangin ng Panginoon Kristo sa John 17. Very consistent ang Panginoon, mga kapatid. Dito sa Matthew 16, ito, ulitin na natin ulit. Sa Matthew 16, very clear naman, hindi naman pwede ipagkaila ito at hindi natin ito pwede itanggi. Of course, ang palusot dito ng ating mga separated brethren, religion cannot save you. But you will wonder, religion daw cannot save you, but nako-confuse ako sa kanila. They continue to establish their own sect and denomination and registered it to Securities and Exchange Commission. Yun yung tinuturo nila. So walang halaga sa kanila yung unity kasi religion cannot save you. Yun yung sinasabi nila. Kaya kung titingnan mo yung denominations ngayon sa Pilipinas, napakarami po mga kapatid. Ayun, challenge ko nga sa inyo, kahit try nyo ipicturean yung mga sekta at denomination, mga maliliit na sekta na makikita nyo, picturean nyo yung pangalan at ipag-ipon-ipunin. Napakarami yan. Very clear naman mga kapatid na doon sa Matthew 16, kung mabasahin natin, babalikan natin sa Matthew 16, napakalinaw naman po doon na in support of this prayer of the Lord, John 17. Sabi doon sa Matthew 16, kung titingnan natin, babalikan natin yung pinakaumpisa na sinabi ng Panginoon doon sa Matthew 16, verses 13 to 20, is nung itinatag niya ang kanyang iglesia o ang kanyang simbahan, is makikita natin doon na sabi niya, upon this rock, I will build my church. Hindi naman niya sinabi na churches. Then, pagdating doon sa John chapter 10, verse 16, ito, inuulit lang natin, paulit-ulit, anli. Pagdating doon sa John chapter 10, verse 16, sabi niya, meron pa akong ibang mga tupa na wala sa kulungan ito na kinakailangan ko ring alagaan upang maging isa ang kawan at isa ang pastol. So yun yung pangarap ng Panginoon na maging isa lang ang kawan, hindi maraming kawan at maraming magpapakilalang pastol. Kundi isa lang ang kawan at isa ang pastol.
That is why we Catholic Church ay isa lang ang ating simbahan. Ang Pope, ang pinaka-leader natin, visible head. Siya yung tinatawag na Vicar of Christ. Pag sinabing Vicar of Christ, katulong ni Kristo, katuwang ni Kristo, hindi kapalit ni Kristo. Katulad nung marinig nyo, o baka narinig nyo na, yung Vicarius Filii, na sinasabi daw doon ng 7th day na ito ay kapalit ni Kristo. Hindi kapalit, katuwang, katulong, vicar, di ba sa isang diocese may tinatawag na vicar bishop, sa isang parish may mga tinatawag na vicar priest. So, assistance or katulong, katuwang. So, makikita naman natin yan na yung John 10:16 na yan, na yun yung pangarap ng Panginoon na isang kawan, isaang pastol. At makikita naman natin doon sa John chapter 21, kung babasahin natin sa verses 15 to 19, na yung bago umakyat ang Panginoong Kristo sa langit para lumuklok sa kanan ng Ama, ay muli niyang, kumbaga parang, kasi di ba tinakwil sa ni oral din ni San Pedro ng 3 beses, yung bago sa ipako, ay muli niyang kinonfirm si San Pedro. Di ba makikita naman natin doon sa John chapter 21 verses 15 to 19. Basahin nyo na lang po. Yes, good morning, Brother Joseph June. Sa John 21 verses 15 to 19, kinonfirm muli ng Panginoong Kristo si San Pedro, kasi una niya nang tinawag San Pedro doon sa Matthew 16, di ba? Na thou art, pinalitan niya yung pangalan from Simon to Peter. And then sabi niya, thou art Peter, na ibig sabihin ng Peter is rock. Cephas sa Hebrew, doon sa John chapter 1 verse 42, na ang ibig sabihin ng Cephas or Kepha is rock. It's not a pebble, it's a rock. Sabi niya, upon this rock, I will build my church. Then, nung deny ni San Pedro ang Panginoong Kristo ng 3 beses, ay doon sa John 20 naman, parang kinumpirma ulit, ni-reaffirm ng Panginoon si San Pedro, na sabi niya, Peter, do you love me? Diba? 3 beses yung tinawag, do you love me? Tend my sheep. Feed my lamb, feed my sheep. Ibig sabihin, yung kawan ng Panginoong Kristo ay pinagkatiwala niya sa pangangalaga ni San Pedro. So since na ito'y ipinagkatiwala lamang kay San Pedro, ang kawan ng Panginoon, so therefore, after ni Saint Peter, there must be also another successor to take care of the flock or the sheep of the Lord Jesus Christ. Kasi ipinagkatiwala lang sa Kanya. Then, ang suon and support, the same pattern na gagawin nung kasunod na naging kahalili ni San Pedro. Kasunod, ganun uli ang gagawin. Kasi yung kawan ay pinagkatiwala sa kanilang pangangalaga. That is why, kung titingnan natin, yung tinatawag natin na papacy, di ba? May election tayo ng Pope. Kung from Pope Francis, who is 266 na siya na ikasan, 266 na siya na Papa, Sexto Dicena, Agog, God bless you. So, kung titingnan natin from Pope Francis down to Saint Peter, meron tayong 266 Pope. Yun yung yung tinatawag na apostolic succession. Yung papacy natin, makikita natin na may connectivity, may tinatawag ito, apostolic succession, wala siyang unbroken link. Yan, pontifical succession or papacy, apostolic succession. Tayo lang, sa lahat po ng sekta o denominasyon, mga kapatid, ay makikita mo na tayo lang sa Catholic Church, merong ganun na yung we have this unbroken link from Pope Francis up to Saint Peter, who is the first called by the Lord Jesus Christ to take care of His flock.
Unlike yung mga separated brethren natin, or yung mga Protestant brothers natin na kung meron mang mga luma sa kanila, ang pinakamatanda sa kanila, is makikita natin na meron din silang succession. Pero makikita natin, halimbawa, example na lang natin dito sa Pilipinas, yung in 1914, ang pinakaunang leader nila ay si Mang Felix. Then, nung namatay si Mang Felix, ay sinundan ng kanyang anak na si Iranyo. Then, after Iranyo, ay sinundan ng kanyang anak na si Eduardo. And so on and so forth, time will come, dadami habang tumatagal sila. Pero unlike sa atin sa Catholic Church, from St. Peter up to Pope Francis, meron na tayo 266 popes. So tayo lang yun, may unbroken link na connection sa mga apostol, sa mga alagad ng Panginoong Kristo. So, related siya doon, yung John 21 verses 15 to 19, related siya doon sa sinabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 16, na isa lamang ang kawan at isa ang pastor. Hindi po maraming kawan. So, hindi niya sinabi na there will be another flock. Yung John 10:16, intindihin niyo yung maigi yun, ha? Kasi minamali ng iba, meron nagmamali dyan na isang sekta na grupo para ipakita na sila daw yun. Samantala, sinabi ng Panginoon doon na hindi niya sinabi na that there will be another flock. Walang ganun, mga kapatid. Kundi there is one flock, there will be one flock and one shepherd. Hindi niya sinabi na there will be another flock and another shepherd. Walang ganun. So, sa maintindihan natin, then, ito nga sa John 17, sa prayer ng Panginoon na, I pray. Diba? Ito basahin niyo, ito yung sa John 17, ito sa pinakamahabang panalangin ng Panginoon. Diba, isa sa prayer na mahaba na na-record. Isa rin sa prayer na na-record sa kanya is yung sa Matthew 26, diba? Yung nag-pray siya sa Gethsemane. Ang panalangin niya doon na kung maaari ay ilayo sa kanya ang kopa ng paghihirap. Pero not my will but yours be done, O Lord. Dito sa Matthew chapter 26. But dito sa John 17, ang pinakatema ng kanyang panalangin is yung pagkakaisa. Kasi desire ng Panginoon nga na ang kanyang mga sumasampalataya ay magiging isa. Kasi kung babalikan natin yung John 17, okay, tama, Brother John. Yung sinabi ko rin kanina, Brother John, na from Peter up to Pope Francis, pero tayo, 266 Pope since the death of Jesus Christ on 33 AD. So, kung babalikan natin ang John 17, mga kapatid, na sa prayer ng Panginoon. Ang sabi dito, bago tayo 17:20 to 26. Sabi niya, I pray not only for them, but also for those who will believe in me through their word, so that they may all be one as your Father are in me, and I in you, that they also may be in us, that the world may believe that you sent me. You see? Yung sa pagkakaisa natin, because there is power in unity. Maniniwala ang buong sanlibutan na ang Panginoon Kristo ay sinugo ng Ama. So yung testimony natin bilang mga Kristiyano, yung kabuuan, the whole Christendom, it will be our testimony that the Lord Jesus Christ was sent by the Father. Parang katunog din ito ng John 13:34-35 na si John 13, balikan natin. Katunog ito sa prayer ng Panginoon Sabi nito, John 13:34-35. I give you a new commandment, love one another as I have loved you, so you also should love one another. This is, verse 35, this is how all we know that you are my disciple if you have loved one another. So parang sound familiar sa doon sa John 17, sa prayer ng Panginoon sa John 17:21. Na sa ating pagkakaisa is maging testimony natin ito
na masumampalataya ang sanlibutan na ang Panginoong Kristo ay sinungo ng Ama. Oh. Yun mga kapatid. So, paano natin ito tutugunan? So, balik tayo sa common denominator ng lahat. Balik kayo sa Catholic Church. Yun lang yun, pinaka-solusyon doon. Diba? So, makikita natin doon makikita natin doon sa plano ng Panginoon na isa lang. Kahit si San Pablo, sinabi niya doon sa Bible, sa Ephesians chapter 4, verse 5-6, na sinasabi niya, isang pananampalataya lamang, isang pagbibinyag at isang Panginoon. So, hindi marami. Kasi ito yung magiging testimony natin bilang patunay. Kaya kasi yung pagkawatak-watak natin, yung testimony natin ay nagiging questionable sa ibang mga tao na hindi pa sumasampalataya. At itong pagkawatak-watak natin ay hindi kalooban ng Diyos. Kalooban ito ng kaaway. John chapter 10 verse 10, di ba? Masahin niyo sa Bible nyo. Hindi ko na babanggitin. John chapter 10 verse 10 or Juan 10:10. So, di ba? Ganun. Hindi design ni Lord na magkanya-kanya tayo. Ito yung prayer niya. Paano natin i-respond tong prayer niya? Though it is addressed to the Father, but it is recorded in the Scripture, in the Bible, na andito na ngayon, nababasa na natin. Paano natin ito tutugunan tong panalangin ng Panginoon sa Kristo? Di ba? So sana, natin, tugunan natin, wag na tayo magbatigas. Siguro masabi nyo, ikaw nagsasalita ka lang ng ganyan, hindi ka naman nakaranas. Of course, bago ako naging aktibo sa pagiging Katoliko ko, dati rin napunta rin ako sa Baptist, mga kapatid, sa Southern Baptist. Of course, yung bumalik ako sa pagiging Katoliko, ang hirap na, hindi na ako nag-sign of the cross kasi influence na ako doon ng aral ng mga Baptist. Naging Southern Baptist ako. Ang Southern Baptist ay isa sa pinakalumang Baptist ng mga Baptist. Kasi napakarami na rin po ng mga Baptist ngayon. So, ganyan. Ang katumbas ng Baptist is yung parang katulad sa born again. Napakarami na rin siya nga ng mga born again. Kaya guys, isang beses dati tinanong ako ng youth. Ito parang sarcasm yung sagot ko. Pero totoo naman Sabi niya, Kuya, bakit hindi kaya nagkakaisa yung mga born again, no? Yung iba't ibang mga sekta. May nagtanong sa akin na youth namin, young people namin sa parokya. Parang sarcastic yung sagot ko, sarcasm. Sa negosyo kasi kako, Kuya, ang hirap kasi yung mayroong kasosyo. Sa negosyo kasi kako, ang hirap na may kasosyo. Di ba? Sa mga tiyan ng kita, may mga problema kung minsan nag-a-arise yung problema. Which is, hindi unavoidable naman, hindi naman malayo talaga sa mga sekta. Kaya nga ako minsan yung assistant pastor or mga deacon, ay time will come na kapag hindi nila nagustuhan yung pastor is magtatayo din sila ng kanilang sekta at saka ipa-registered na rin sa Securities and Exchange Commission. Yun yung reality. Kahit sa Catholic Church naman, of course, may mga experiences din na nagkakaroon ng division in the Catholic Church, pero yung malalim na sa pagiging Katoliko, katulad halimbawa ng Lord's Block at saka Love Block, nagkaroon ng nagkaroon din, isa lang dati yan, Lord's Block yung nauna. Yung mga leaders dyan, nagkaroon ng, may mga hindi sila na pagkasunduan. Naghiwalay itong dalawa na to, Lord's Block, then nagkaroon ng Love Block, Charismatic Community, Catholic Charismatic Community. Then kahit yung Couples for Christ, di ba? Yung Couples for Christ. Yung Couples for Christ dati, isang Couples for Christ lang yan, isang CFC. Pero yun makikita mo, dalawa lang yung logo nila. Kasi nag-umpisa lang din yan doon sa yung Gawad Kalinga, di ba?
So, isa yan sa mga faktor na kung saan nag-divide sila. Pero yet, nag-divide sila as a ministry, but still they are Catholic. Hindi, yun yung kagandahan, hindi sila umalis sa pagiging Katoliko. So, ganun, mas matindi yung sa ganun din dun sa ibang mga sekta. Kapag hindi lang nila nagustuhan yung kanilang pastor, is meron silang differences. Ayun. Nagtatayo din ng sariling sekta yung assistant pastor niya. Mas worse yung kwento nung kapatid ko sa akin. Yung dating inatinan ko na baptist dun sa Santo Niño, South Cotabato. Matanda na kasi yung head pastor. Nung tumanda na, siguro siya pa rin nagpipreach. Natural, pag matanda na, di ba, paulit-ulit, malingin na magbabagal na magsalita. Ang ginawa daw ng anak, nagtayo siya ng kanya at nilagay niya yung simbahan niya malapit lang din doon sa simbahan ng tatay niya. Di ba? Di ba? Parang ang lungkot naman ng gano'n. Pero the Lord does not, hindi po dinesire ng Panginoon na gano'n. Hindi niya pinlano na gano'n na magiging kanya-kanya tayo mga kapatid. Even sa family natin, kayo mga magulang, matutuwa ba kayo na inyong mga anak hindi nagkakasundo? No. The same with the Lord, hindi siya natutuwa na tayo mga Kristiyano, tayo yung mga sumasampalataya, hindi tayo nagkakaisa at hindi nagkakasundo. Kung minsan, isa sa factor na bakit hindi tayo nagkakasundo is yung pride. Isa yun, di ba? Hindi, tama ako. Mali ang Catholic Church. Paano ka magiging tama at mali ang Catholic Church? Ang Catholic Church may mga Bible scholar, may mga canon lawyer, may mga matatalino na sa Greek language, sa Greek grammar, sa Hebrew and Aramaic. At ang Catholic Church ang mahawak ng mga oldest manuscript. Kahit yung mga apocryphal books. Ang Catholic Church na magdadalawang taon na. Tapos yung sekta mong inaniban, bago lang. Tapos sasabihin mo, ikaw ang tama. Ang mga pari namin, hindi nag-aasawa for this truth. Hindi sila they just blindly follow the Pope, no? Ilang taon nag-aaral sila ng philosophy at saka theology. Tapos yung philosophy nila, madidisregard lang na pinag-aralan nila. Hindi ka mag-aasawa for the sake of this truth, for the sake of the kingdom. Yun yung mga i-consider mo na paano i-question ko sila. Dapat i-question mo muna yung sarili mo bago mo i-question ng Catholic Church. Ano ba yung credential ko? Ano ba yung alam ko sa Biblia? Hindi yung nakabasa ka lang ng Tagalog English na Bible. Nabibasa mo na ng ilang beses. Okay na yun. Hindi po, mga kapatid. Kaya nga, kung minsan yung bakit sablay yung kalimitan, malimit actually, yung mga nakakausap namin, malimit, sablay yung pangunawa sa Bible kasi walang basic, hindi yung exegetical approach ng biblical study, hindi ina-apply. Yung critical approach sa biblical study, hindi ina-apply. Ang pagbabasa kasi ng Biblia, hindi yung parang namumulot ka lang ng scrap. Ang pagbabasa ng Biblia is para ka naghuhukay ng ginto. Yung tinatawag na exegetical approach on biblical study. Parang naghuhukay ng ginto. Hindi yung parang namumulot ka lang ng scrap, mga kapatid. Then paano mo masasabi na totoo yung sinasabi mo? As a matter of fact, yung iniisip mo or yung tanong mo na sa sarili mo, kapag itanong mo sa amin or itanong mo sa mga Catholic na nakaalam ng kanilang pananampalataya o sa mga pari, is kung hindi ka lang mataas yung pride, is malalaman mo na mali pala yung pagkaunawa mo. Di ba?
Oh, sampulan natin. Halimbawa, yung Matthew 23 verse 9. O, basahin niyo dyan. Pero, babasahin yung verse 9 na yun, pero hindi babasahin yung kabuuan, kaya hindi tuloy maintindihan. Applied itong sistema ng pagbabasa dito sa Matthew 23:9, ganito din yung approach nila sa ibang mga chapter verses na akala nila ay makaka-point sila kapag gamitin nila yun against sa Catholic Church. Pero kapag i-discuss na ng isa-isa sa kanila, sa harapan nila ng Katolikong may alam, ma-realize nila na hindi pala ganun. Pero out of pride, hindi tatanggapin, tatalo na naman ang ibang topic. Pag na-corner naman sa ibang topic, tatalo naman ang ibang topic. Parang tipaklong. So, naranasan ko na yun bago ako nang bumalik ako sa Catholic Church. Yung basic, yung sign of the cross. Hindi ako nagsa-sign of the cross. So, tinanggap ko lang yun nung naintindihan ko. Anong nagpakababa ka sa sarili mo na habang nag-aaral ka, nalaman mo na sa pag-aaral mo palang ito is nalaman mo na marami ka pa palang dapat malaman. Diyan mga kapatid. Kaya nga kuminsan itong mga pari natin, kuminsan hindi na rin sila nagpapatol sa ibang mga sekta o denominasyon na kuminsan may mga pari na rin pumapatol. Father Avi Argañosas, Father Darwin Gitgano, Father Greg Mendez, at iba pa mga Father Fran Villegas. Marami na rin mga pari na mga apologists na kuminsan pinapatol na rin, sinasagot na rin na hindi naman pinapatol, kundi for the sake na maunawaan mo. Minsan mga pare, hindi naman sila nagpapatol din. Kasi una-una, parang katulad nung experience ko dati nang pumunta kami yata sa Clark, Pampanga. May nakita kaming Ferrari na tumatakbo doon sa National Highway. Ferrari. May sumabay sa kanya na kotse yata yun na parang siya yung pinoprovoke niya, siguro na pinoprovoke niya yung Ferrari. Nagre-revolution siya. Nagre-revolution. Yung Ferrari, chill lang. Kasi di ba? Because ang Ferrari, yung may-ari ang Ferrari, alam niya kung ano yung capacity ng Ferrari niya. Compare doon sa sasakyan na nagpo-provoke sa kanya. The same with our Catholic priests. That is why many of our Catholic priests sometimes hindi na nila pinapatulan itong mga kapatid natin sa ibang mga sekta. Kasi kung tutuusin lang, kung papatulan nila, ay yung magiging kalaunan is kahiyan mga kapatid. Alam nyo ba yun? Ako minsan para maawa din ako na mapahiya yung kapwa mo yun. Ito kilala din si Brother Dwayne Cartojano, isang matalino sa Greek grammar, sa Hebrew grammar, sa Hebrew language, saka Aramaic. Marunong magbasa yun, laiko lang yun, pero ang galing matalino. Isang beses na may nakadebate siya na isang batang pastor, a fresh graduate from Baptist pastor, bata pa, pugi. Nakadibos question niya about dun sa idolatry. Hindi niya alam si Brother Twain. Alam niya yung mga biblical languages, Hebrew, saka Aramaic, saka Greek. Alam niyo yung video na yun, private lang yun. Pero nakakip lang yun kay Brother Dwayne. Pinost niya yun ng private lang. Hindi sa YouTube, hindi mo na siya makikita. And then, pero kung tatanungin niyo kung saan yun, meron siya kopya. Alam niyo ba yung pastor na yun, yung kadibati niya? Di ba pag sinabing fresh graduate, dami pang yan. Ano daw yun? Matalino yun. May ano yun, may ano yata. Ang kwan yata siya is parang cum laude. Graduate sa theology. Nakadibati ni Brother Dwayne. Nakita ko yung video na yun. Alam niyo ba nangyari? Yun yung kadibati ni Brother Dwayne na bata na pastor.
tumayo yung ibang mga senior pastor para tulungan yung pastor na yun. Which is, sa debate, hindi dapat. One-on-one yun sa debate. Walang makikialam. Tumulong yung mga senior pastor, yung mga older pastor, na makikita mo yung mukha na parang galit na. Ayun, lumabas doon, kawawa yung bagong pastor na graduate. Kaya hindi mo makita kung napinos ni Brother Dwayne dito sa Facebook or sa YouTube. Binura niya na yun. Kasi natural, for the sake naman doon sa pastor. Totoo yan, hindi ako nagbibiro. Hanapin niyo si Brother Dwayne Cartojano kung totoo ba yung sinasabi ko. Dwayne Cartojano sa Facebook. Or search niyo sa Facebook yung pathag ng Diocese of Capiz. Pathag, Diocese of Capiz. Then masundan niyo si Brother Dwayne Cartojano. So yung akala mo very sure ka na kasi nabasa mo sa Bible, totoo ka na, point ko na doon sa Catholic Church. Then kamukat-mukat nung ilatag mo, yung sinasabi mong punto mo against the Catholic Church is hindi pala. Yun, ganun mga kapatid. Kasi yung pagbabasa mo ng Bible, yung pag-aaral sa Biblia is hindi yung parang nagpupulot lang tayo ng scrap. Hindi ganun mga kapatid. Ang pagbabasa ng Biblia is para kang naghuhukay ng ginto. Ganun yun. Yun yung totoong Bible study. May exegetical approach of biblical study. Kaya kapag nagbabasa kayo ng Bible na gamit lang English, Tagalog, Bible sharing lang yan. Hindi yan totoong Bible study. Ang totoong Bible study, marami kayong mga references na hawak-hawak. Marami kayong mga resources na hawak-hawak. Yung tinatawag nilang exegetical approach. Then yung critical approach method. Isa yan sa kahit pa paano na alam ko na paraan ng pag-aaral ng Biblia. So, hindi yun basta-basta pag nagbasa ka sa isang verse na to, grabe talaga, mali talaga ang Catholic Church. Yun lang yung binasa mo. Hindi mo muna inaral ito critically. Yun yung ganun mga kapatid. Hindi yun, wag nagbasa. Pag pinabasa, sabihin sa'yo ng pastor, sabi ni Brother Joseph, sabi niya may kadibati ang pastor, wag gamit Biblia, gamit ko ay rosary. Huminto siya, talo na. So yung mga kapatid, those are example na yung akala mo na sabihin sa iyo ng pastor, actually ganito, naniniwala ka ba sa Diyos? Naniniwala ka ba ng Biblia ay salita ng Diyos? Pero hindi mo muna inaral kung paano ba nagkaroon ng Biblia. Hindi niya siya iba paliwanag yun. Paano nagkaroon ng Biblia or paano nagkaroon ng verse at chapter sa Biblia. Hindi niya ipaliwanag yun. Paano nabuo ang Biblia? Who are the people behind it? Hindi niya ipapaliwanag yun. Basta tanungin ka lang niya, naniniwala ka ba na ang Biblia ay salita ng Diyos? Yun lang. Pero hindi niya sabihin kung paano nabuo yung Biblia. Okay? So, maybe that is by now, my dear brothers and sisters. Yun. Kailangan natin, paano ba natin tinutugon itong panalangin ng Panginoon? Yun yung prayer na sa John chapter 17. Hindi pwede na maghibit-balikat lang tayo dito or magtingang kawali kung totoo na kinikilala natin ang Panginoon na siyang Panginoon ng ating buhay. Nasabi nga sa Luke chapter 6 verse 46, tinatawag ninyo akong Panginoon, ngunit hindi nyo naman sinusunod ang aking mga sinasabi. So yun, para patungkol yun sa atin. Natutuo natin siyang Panginoon, hindi din sisunod natin yung kanyang sinasabi. Amen. So, shalom. That is by now. May God bless us all. And blessed Thursday. May the Lord keep us safe and sound in Jesus' name. Amen.